What's up mga kaberk? What's up mga kaberk? What's up mga kaberk? What's up mga kaberks? 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 Good morning Finland! Today is Saturday. Busy na naman tayo sa pagtatrabaho. Galing ako sa aking duty. Yung aking S-Market duty. So today is Saturday. Busy na agad kami mga kaberks. Isang araw lang kami nagpahinga simula nung dumating kami. Tapos, banat agad sa trabaho. So today ay magagawa ako ng icing para dito sa mga cupcakes. Binyag ngayon ng apo ni kaberks nyo. Apo na ni Kiro. Apo sa pamangkin. Ngayon ay binyag at ang dalawang bata ay magnininang. So, si Reng-Reng ay nag-bake kagabi ng cupcakes and crinkles. Ayan o. Ngayon, lalagyan ko to ng mga icing. Ano yung crinkles niya? Ang sarap niyan, mga kabirds. Sarap niyan. Chocolatey. Ang sarap na rin magawa ng ng crinkles. Chocolatey talaga. Ito sa Sam. Kagigising lang. Maligo ka na! Maligo na kayo. Dahil 10 AM yata ang Gagawa, iano pa natin yung ano. Mag-prepare na kayo. 10 AM? 10 AM hatid kayo ni Papa sa church. I think 10. Ay, hindi ko, 10 or 11 yata. Basta mag-ano na kayo, prepare na kayo. Wala na doon si ate. Basta mag-prepare na kayo doon, maligo na kayo doon. Si ate. At ito ay gagawin ko lang, lalagyan ko lang ng icing itong mga kaberks. Si Kiro nasa work niya, nasa Tusula doon sa golf course. Ako naman galing ako ng S-Market sa aking duty na pang Saturday. So mamaya update ko kayo mga kaberks, ipapakita ko sa inyo itong ating gagawin na cupcake. Gawa na ako ng ating mga kaberks. Icing. Ito ay 1 cup na egg whites and 1.5 cup na sugar. White sugar mga kaberks. Tapos, meron siya dito, ayan, mainit na tubig. Gaganunin mo siya hanggang sa maluto. Ayan. Hindi mo dapat iiwan yung ating kalan, ang ating egg white kasi maluluto to. Hanggang sa matunaw yung egg, yung asukal. Dahil wala akong thermometer, gaganunin ko lang siya kung luto na yung ating egg white. Ayan. Patayin na natin yung kalan. Kailangan yung itong bowl, kailangan hindi sasayad sa tubig. So ayan, pwede na to. Ayan. Kapag runny na yung egg white at alam mo nang wala nang buo-buong asukal. So that means luto na to. Parang 5 to 7 minutes mo siyang hahaluin. Salang ko na to sa ating mixer. Punasan ko tong kasi mainit. Mainit na siya. Sala ko siya dyan.
medyo makalot pa yung ating area. Dahil hindi pa ako gaano nakakapagligpit simula nung dumating kami. So, ito na yung ating egg white. Ayan. Pag ganito na siya mga kabarks, ayan. Pwede na nating ilagay yung ating butter. Tapos ito, pinunasan ko ng cold na towel para hindi maging runny yung ating butter. Para hindi siya malusaw ba ng husto yung ating butter. So, ito yung ating butter. Yan. Isang bar na butter yan. Ito ay butter na, ano ba to yung glucose, gluten free. Buttercream, mga ka-birds. Ayan. Diba? Napaka-stable niya, no? So, maglalagay na ako ng color. Pakita ko sa inyo mamaya pag ito ay natapos na. So, ang una kong, eto na pala yung ating color, mga ka-birds. Ayan. Color blue and pink. So, ang una kong gagawin ay color blue muna. Kita konti. Wala, ilagay yung mukha ko. So, titimpla ulit si Sereng ng cupcake kasi maraming natirang, ano ba yun? Buttercream. Isang salang pa ulit, bali pang ilang salang to? Pangatlo? Oo. Pangatlong timpla. Sabi ko sa'yo kahapon, Ito, yan yung crinkles. Daming crinkles, oh. Yung crinkles ay 100 plus ring. Parang 110 pieces yata. So, yan. Tatapusin lang namin to. Tapos yung aking icing, dalawang kulay siya mga ka-Berks. Kasi, yung isa, kambal, babae, lalaki. And then may isa pa is lalaki. So, dalawang lalaki, isang girl. Yung ating bibinyagan at mga ninang tong mga si Sam at saka si Reng.
Dahil ang parents ng mga yun ay mga pinsan nila. So, i-update ko kayo mamaya mga ka-Berks. May ready mo na yung ano. Talo, i-ready ko na yung Yung okay. lalagyanan. The next day. Naglilinis ako ng bahay mga ka-Berks. Kung naalala nyo, Monday and Tuesday ay wala akong pasok ng morning. Wala akong schedule ng morning. So, yun yung time ko para magligpit dito sa bahay, maglinis, simula nung dumating kami. So, nagbawas na ako ng nagpalit ako ng kobre kama. Naglalaba ako ngayon ng aming mga damit. Ako lang dito sa bahay mga ka-Berks, nagpre-prepare akong magluto. Na-miss ko yung salmon. So, salmon yan. Tinan nyo. Nag-lip tint ako kasi dry na dry yung labi ko ba. Ako lang dito sa bahay mga ka-Berks, si Kero ay pumasok. At yung mga bata ay nagbiyahe papuntang countryside kahapon after namin mag-attend ng binyag ng pamangkin. Hindi pala pamangkin. Anak ng pamangkin. So, apo na sa pamangkin ni Kero. So, yun lang. Gusto ko lang kayong i-update sa aming buhay ngayon after namin mag-Pilipinas. So, naglalaba ako mga ka-Berks. Kahapon, Sunday, ay nakapag-partial cleaning na kami ni Kero. Nagligpit ngayon. Ngayon naman ako ay naglalaba. Ayan. Dami naming labahan. Lalaba ako ng mga kumot at mga tuwalya. Anong oras na ba? 10:30. 10:40 na pala. Tapos nagdi-declutter ako. Dahil ang daming damit ni Sam. Alam niyo mga ka-Berks, nasa Pilipinas kami. Parang wala pa ako sa sariling umuwi dito. Actually, kaming lahat. Pati lalo na si Kero. Parang bitin yung bakasyon namin. Bitin yung bakasyon namin dahil hindi kami ganong nakapaggala. Maliban lang nung nagpunta kami ng Davao. Buti na lang, nakapag-Davao muna kami bago namin binisita yung bahay at terhan. Dahil kung nauna kaming magstay sa bahay, baka hindi na kami nakapasyal ng Davao nun. Dahil syempre may stock kami dun dahil nag-ayos nga. Alam niyo nung nasa Pilipinas kami mga ka-Berks, parang yung buhay namin dun. Parang normal na, yung kilos na normal. No TV. Na-miss kong manood ng TV. Ayan o. Nanonood ako ng TV at the same time, ayan o, nakikinig ako ng music. Tsaka yung mga ibang vlog. Nila Julie at ni Gwen. Tsaka yung ibang vlogger, nanonood ako. Nagpahinga lang ako kasi nagsalang ako ng labahan. Tapos nagdi-declutter ako ng ibang damit ni Sam. Napakadaming damit ni Sam. Ang iba nga, naiuwi na namin sa Pilipinas. Naipadala ko na doon sa pamangkin ko, anak ng kapatid ko, na kalapit ng edad ni Sam. Pero ang dami pa din. Kahapon nag-declutter kami. Ako pala, nag-declutter ako. Ngayon hindi pa ako tapos. Marami pa akong kakalkalin. Kasi ang bilis lumaki ni Sam. Tapos dito sa kwarto nila, ang daming itutupi. Naglaba, mga ibang nilabahan na yan, tignan nyo. Itutupi yung mga yan, mga damit. Actually, natupi na, kaya lang di pa nila naaayos. Tapos ito yung dating bed to ni Karina. Dito dati natutulog si Karina sa ilalim nitong bed. Bed ni Rengreng, tignan mo, puro stuffed toy. Ang dami kong i-declutter. Marami akong i-declutter na damit maliban lang sa mga tong stuff. Mga stuff ni Rengreng, tignan nyo. Sa mga hindi nakakaalam, kasi madalang ko lang naman i-vlog si Reng. Mahilig si Reng sa mga ganyan.
Mahilig siya sa Hot Wheels. Ayan, collection niya yan mga kaberks. Pinagkakagastusan niya yan. Ayan. Ayan o. Alam niyo mga metal to mga kaberks. Mga ano to, limited edition na mga Hot Wheels. Binibili niya talaga, hinahanap niya. Tignan niyo, ang gaganda oh. Ayan o. Dati mga nakabox to eh. Ewan ko ba't tinanggal niya sa box. Yan, mahilig siya sa ganyan. Alam niyo kung saan to? Parang sa ano to, yung sa chocolate na Kinder. Yan. Siya, mahilig siya sa ganyan. At hindi nyo alam, si Reng ay mahilig sa libro. Ayan, mahilig siya sa mga ganyan mga kaberks. Yan. Napakahilig niya sa libro. Ayan, mga collection niya to. At lalo na to. Ayan o. Ewan ko paano niya nababasa to. Ang dami-daming libro. At yan, yung Harry Potter mga kaberks, buo niya yan. Ayan o. Buong collection niya yan. Tapos meron pa siyang mga binili sa Pilipinas. Ang mamahal ng libro na to mga kaberks. Ayan o. Yan, mahilig siya sa mga pabango. Yan. Collection niya, mga pabango. Yan, tignan nyo. At Taylor Swift. Meron siyang ganyan. Collection ng mga Taylor Swift. At mga yan. Alam niyo ba ang story nito mga kaberks? Ito yung hiniling niyang gift nung nag-18 years old siya. Yan. Yung ano yan, parang ano, limited edition ng ano ng Blackpink ba to? I think Blackpink yan. Hindi ko kilala yung mga ano na yan. Basta meron siyang ganyan. Wala lang, naikwento ko lang. Mahilig siya sa ganyan mga kaberks. Tsaka yan. Yung mga regalo sa kanyang mga alahas. Yan. Ano si Reng sa ganito sa mga gamit niya. Tawag dito sinop. Yan o. Dito ako bilib sa mga collection niya ng mga books. Binabasa niya yan mga kaberks. And then si Sam, sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong hilig niya. Kasi ang pinagagagawa nila ngayong magkapatid ay magkutkot ng kuko. Yan, mahilig silang magpalit-palit ng design ng kuko. Si Reng ang ano ng mga kuko niya. Nagfi-fix ng kuko niya. Then, minsan, yan, mahilig silang magmaskara, lip tint, lip gloss, lipstick. Yan, si Reng mahilig sa lipstick nga pala. Mamimili yan ng mamahaling lipstick mga kaberks, talo pa ako. Si Sam, sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong hilig niya. Kasi ngayon, nagsishare pa sila ng gamit. Sinishare pa ni Reng yung mga gamit niya sa mga pangkolo-kolorete. Alam niyo, medyo mainit ngayon dito sa Finland. Ang weather namin ngayon ay 25 to 27. Sabi nila, yung mga datihan na dito, first time daw nangyari to in 50 years na ganito yung weather, na sobrang warm. Nung nasa Pilipinas kami, ano na sila dito, medyo mainit na. Ngayon, mainit pa din until next week daw to. So, halos kulang-kulang isang buwan na ganito daw ang weather. First time daw to nangyari na mararamdaman mo yung nagsusweat ka talaga. Yung maalinsangan. Kaya alam niyo yung mga bintana namin nakabukas. Ayun, usually hindi ko binubuksan to. Yan. Hindi ko yan binubuksan kapag hindi ganito yung ano. Kasi malamig din dito sa kusina. So ngayon, humid talaga. Tapos ito, ang ating update sa ating mga halaman. So far, so good. O, diba? Kalat pa yung ano namin dito. Ito yung ano namin, no. Ayan. Nag-ano kami sa Qatar. Di pa na itatapon. Ayun lang ang aking update mga kaberks. Namiss ko yung bahay namin dito.
Ito pala yung aming mga maleta, hindi pa naililigpit. Pero wala nang laman to, natanggalan ko na yung mga laman. So, ayan. Tingnan nyo ulit yung aming bahay dito. Na-miss ko. Na-miss ko ng isang buwan mahigit. Na-miss ko ng 5 weeks. Na-miss kong umupo dyan sa couch namin, sa sofa namin. Na-miss kong manood ng TV. Na-miss kong mag-sounds. Kasi nga, may TV kami sa bahay pero wala kaming internet. At yung TV namin na hindi pa nakalagay at hindi pa namin naayos yung aming paglalagyan. So, yun lang mga kabers. Gusto ko lang i-update kayo dito sa aming bahay. At naglilinis na din ako. Nakapaglinis na kami actually. Meron pang ibang nakapag-vacuum na ako, nakapag-dusting na kami, nakapag-punas-punas na kami ng mga yan. So, tignan yung tiyan ko. Dahil tumaba talaga ako, nag-gain ako ng 7 kilos. Lalo. Nakapagpunas na rin ako dito sa aming entrance cabinet. Nakapag-vacuum na ng bahay. Pero marami pa rin akong gagawin. So, yun lang mga ka-Berks. Itutuloy ko yung aking ginagawang Shanghai na hindi ko na ituloy kagabi kasi napagod ako. Nakatulog ako maaga kaming natulog ni Kiro. Mga 10:30 yata ay tulog na kami pero siya 8 pa lang nakahiga na. Nanonood ng TV. At on and off ang kanyang tulog dahil nga maalinsangan. Pero maaga kaming nahiga kagabi. Nagbawi-bawi kami ng pagod. Nakakapagod ang weather kapag mainit mga ka-Berks at wala kang ginagawa. So, yun lang ang aking update. I-update namin kayo sa mga ibang araw, bukas, or sa ibang araw na aming dapat gagawin. Tapos na ako mag-Shanghai mga ka-Berks. Tignan nyo. Charan! Ang dami kong niluto na wala sa isip ko na wala pala dito yung mga bata. Naprito ko ng marami. Si Kiro nandyan na galing sa work. Magluluto ako ng sinigang na salmon. Iaano ko na lang, ayan o. Igigisa ko ng bawang, ginger at saka sibuyas. Na-miss ko yung aking mga sando. Kaya magluluto ako ng ayan. Ilang piraso lang. Para lang may soup. Para hindi dry ba. Na-miss ko na ang ulam na may soup. Iaano ko lang to parang maiba lang. Yan. Tayo mga ka-Berks. Yan, na-miss nyo ba yung kusina namin? Yan ang ulit tayo nakakain. Food natin, Shanghai, saka sinigang na salmon. O, diba? Sarap. Salmon lang yan mga ka-Berks. Na-miss ko tong Sa Pilipinas, tilapia, bangus dito, salmon. Parang ang kintab ng noo ko Na-miss ko tong salmon. Tapos meron tayong kape. Kapeng durian mga ka-Berks. Galing ng
Davao, yung binili namin doon sa Lola Abon na tindahan. Amoy siyang utot, pero masarap. Pero, diba? Amoy durian mga kaberks, amoy namin yung aroma ng durian. Ayaw mo to? Gusto. Yan. Ay, yung mahabang Shanghai. Dalawa lang kami, yung dalawang bata. Nandun, kina Chris, sa Ikalinin. Doon muna sila. Kasi wala namang pasok. Sa August pa yung pasok nila mga kaberks. Hindi ko alam kung anong, sabi nila 1 week daw sila doon eh. Baka sa katapusan pa yung uwi o kaya sa August 2. Layo ng galaan nila, no? Sa countryside. Doon muna sila kina Chris kasi wala naman din silang gagawin dito. Kaya nandun muna sila para ma-enjoy pa nila yung bakasyon kahit mga isang linggo pa ba? Isang linggo. Isang linggo pa. Bago sila pumasok sa school. Nasa Pilipinas pa lang plano na talaga nilang pumunta doon. Kaya yun. Tsaka binit-bit niya rin yung mga pinabili ni Abby. Na mga Shopee ba yun? Mga kulo-kulorete. Kulorete ba naman? Hindi naman. Mga power bank. Mga kung ano-ano lang na pinabili ni Abby. Ang tagal na salmon na to, buti hindi pa rin sira. Nasa freezer kasi. Freezer naman. Ano tayo mga kabar? Kaya may papasok na naman kami. Babaong ka ba? Hindi. Walang kanin. Nangingi ka na lang ng kanin kay Lakay. Baon ka na parami luto ko. Nung first day na pumasok ako, hindi naman ako nanibago. Okay lang naman. Nung aga ko nga pumasok, mga kabar. Kahit nung nasa Pilipinas, maaga na talaga ako nagigising. Minsan, alas 6, 5:30, gising na ako dun. Yung body clock ng katawan ko, maaga na ako nagigising. Kahit na hindi na ako nag-a-alarm, nagigising ako sa oras. Nasanay na yung katawan ko maaga nagigising. Ganyan daw pag tumatanda na. Talaga ba? Sug na ako. Okay. Kain muna kami mga kaber.